Madayaw Davao, among itanyag kaninyo ang programang saktong kapares sa inyong pamahaw. Serbisyo ug balita, siguradong busog ka. Matag buntag, dabawenyo ang bida. Kasalo sa inyong pamahaw, kasalo sa balita ug impormasyon. Madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiusa, walay sulog na makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom ka talagman, kalisod batukan. Amo mahon edukasyon, kalinaw kinaiyahan. Negosyo, turismo, Trabaho, magmalahot tayo. ekonomiya, agrikultura. Infrastruktura palang buon. Sa kauswagan, walay dabawenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Madayaw Davao! Madayaw mayong buntag, dakbayan sa Davao. Welcome sa programang The Best Pamari sa inyong pamahaw nga puno sa impormasyon, inspirasyon ug mayong balita. Ug syempre madayaw ug mayong buntag sa akong kauban karong buntaga, patnubay ng Davao 2026, Robin Lee. Hello Robin! Madayaw mayong buntaghan, ilabi na sa ating mga viewers karong buntaga. Kumusta na ka Robin? I know it's been 3 months no since you've been crowned as patnubay ng Davao and now it's Duaw Davao Festival no, so busy kayo mo. Kumusta? It's been surreal, pero enjoy kaayo, especially with my Mutya sisters. I'm just enjoying it until I turn it over next year, and I'm already so sad for it, for the incoming turnover already. At ikaw, Hana, how is your third Duaw Davao experience so far? Of course, ang Duaw Davao as usual, very colorful, very happy no, og daghan na gyud tag mga activities so far, and of course wala pa na human ang June, so daghan pa yung mga activities in the incoming days no. Og speaking of Duaw Davao Robin no, balikan nato ang mga aktibidad nga gipahigayon sa lokal nga panggamhanan atol sa Duaw Davao Festival. Sama na lang sa Duaw Davao All-in Expo for Films and Arts Exhibit, tourism showcases, and food bazaar kung asa gipasundayag kini sa Briza Mall. Sayron taw dugang detalye sa report ni Lorenzi Gloria. Welcome ang buhay.
Gipahigayon gikan Hunyo 22 hangtod 24 sa atrium sa Ayala Mosque Abriza ang Duaw Davao All-In Expo, usa sa mga kalihukan sa pagsaulog sa Duaw Davao 2026. Tumong sa expo nga mas mapalig-on ang posisyon sa Davao City isip usa sa mga nag-unang destinasyon sa turismo o kultura, sining, culinary experiences o creative industries sa Pilipinas. Ang paglambo ba sa turismo, kultura diri sa Davao City, dako kay parte ang matag usab yun. Dili lang namo sa gobyerno, matang pribadong sektor, ug ang matag na bawain yung kinahanglan yun ta magtinabangay. Dili perfecto ang atong syudad. We have lapses every now and then, we have failures, but kanunay napamatud-an nato mga dabawenyo basta magkahiusa ta, daghan kay tag kinaugan nga ato yung masakmit. So hinaot nga pinaagi ani nga event, mapakusgan pag ginako na to our creative industry, to our tourism stakeholders. If there are things na you feel that the city government needs to focus on or to do to help your sector, please let us know. Lakip sa mga gipasundayag sa expo ang nagkilinlaing destinasyon sa syudad, accommodation providers, mga artists, filmmakers, food producers ug academic institutions. Gipasundayag usab ang mga inisyatiba nga nagpalambo sa kultura, culinary tourism, lokal nga mga negosyo ug community-based tourism nga nahiuyon sa mga tumong sa tourism development sa syudad. And happy kayo Mino because in the first quarter of the year, we garnered a 15% increase of our tourist arrivals. And that is because of all the efforts of our tourism stakeholders and also all the people no, na nisuporta yun sa ato ang turismo and not just the tourism but also different sectors sa Davao City. Ang tulo ka adlaw nga kalihukan nakahatag og gigayon sa mga dabuwanyo og bisita nga mas maila ng mga produkto, serbisyo ug mga talagsaong kasinatian nga gitanyag sa Davao City. Para sa Madayo Davao, ako si Lawrence Gloria. Dabawenyo, saksihon nato ang experience ni Simon Abarsolo sa pinakaunang Duaw Davao Art Walk Tour na gipahigayon sa syudad. Let's watch this. Nahimong malampuson ang pagpahigayon sa pinakaunang Duaw Davao Art Walk kaniadtong Hunyo 20 sa syudad diin mitambong ang mga estudyante, miyembro sa media, vloggers ug mga representante sa tourism industry aron mas mailhan ang mga nagkaliang artistic ug cultural spaces sa dakbayan sa Davao. Subay kini sa selebrasyon sa Duaw Davao Festival 2026. Ang Duaw Davao Art Walk usa ka inisyatibo sa Davao City Office for Culture and the Arts kauban ang City Tourism Operations Office ug laharan siya. Diin tumong niini nga mapaila sa publiko ang mga art spaces, cultural sites sa syudad ug mapalig-on pa ang turismo pinaagi sa arte, kultura ug kabilin sa Davao. As we know, Davao City is very rich in arts and culture. So we initiated an art walk together with our City Tourism Office para mag-create po tag another circuit na i-offer nato to those who are particularly very interested about the arts and culture of a city, no? So that's why we visited, during the art walk, we visited spaces na nag-offer good og mga different arts and nag-offer agtuhan po nato ang mga heritage houses na gi-repurpose nila, gihimo nila into a restaurant and they did some artworks also. So these are the new art of the century, no? Nagsugod ang maong lakaw sa The Greenhouse Cinema, usa ka independent cinema o creative space nga nagsilbing tagbuanan sa mga lokal nga filmmakers ug storytellers. Diin, diri makita ang koleksyon sa lokal nga mga pelikula, libro nga nagpakita sa talento sa mga Dabawenyo. Bibisita usab ang mga partisipante sa My Hotel Davao diin, gipakita mga obra ni artist Amy Suarez ug mga handmade crafts gikan sa lokal nga mga artisan. Gisundan kini sa pagbisita sa Bonde in Bork Davao, usa ka ancestral house nga nagpaserbar og gihimong restaurant nga nagpakita sa kasaysayan ug arkitektura sa syudad. Usa-usab sa mga gitampukan sa art walk ang vivid culture sa ATU Plaza nga nagpasundayag sa mga obra sa bagong henerasyon sa mga Dabawenyong artists. Ug sa katapusan nahuman ang maong kalihukan na pinaagi sa film screening sa Cinematheque Center, Davao City. Art and culture are the very soul of a city. So kung wala gid tay maingon natong soul, buratag mga headless people na wala ta kabalo kung asa ta nagikan ug asa ta padulong. But because we know our identity, because we know our history, so daghang kaitag maipakita sa ato ang disenyo, sa ato ang pagsulat, sa ato ang ginapakita nga mga pasalida, sa mga films. We have a lot of talents na naagi tay hugutan. Para sa Madayo Davao, ako si Simon Abarsolo. Kabahin
Subject sa selebrasyon sa Duo Davao Festival, adunay libreng film showing ang gihanyag sa lokal na panggamhanan alang sa mga Davaoenyo, local filmmakers ug artists. Bida sab sa maong aktibidad. Gibida ang mga pelikula, musika ug mga obra sa mga Davaoenyo nga filmmakers, storytellers, artists ug musikero sa Duao Davao. Kulay, Sini Plus Sining, ang giablihan ni atong Hunyo 18 nitong 2026 sa Cinematheque Center, Davao City. Ang maong kalihukan kabahin sa selebrasyon sa Duao Davao Festival nga nagtumong sa pagpasundayag sa lokal nga mga talento pinaagi sa filmmaking. Gipasiug na ni Oscar Kasaysay ang head sa Davao City Office for Culture and the Arts nga ang kalihukan usa ka pagsaulog sa talento ug kontribusyon sa mga filmmakers, artists ug mga musikero sa dakbayan. To this very rare opportunity wherein our artists, local artists and artisans, and of course everyone in pushing for our culture and the arts, we are here gathered for the first time sa compound po ng DCIPC sa tapat ng Cinematheque in order to celebrate not only Duao Davao, but to celebrate our arts and our culture here in Davao. Gawas sa mga salida sa lokal nga mainstream filmmakers, aduna sub-art market sa gawas sa sinihan diin gipasundag ang mga lokal nga produkto ug obra. Bulungtad ang mga aktibidad hangtod 26 ning bulana. So we have a lot in store for you. This is just the first time. We hope to duplicate this activity again on incoming events natin like Kadayawan. So we need your support, the different artists. Samtang giawhag ang mga Davaoenyo nga mobisita sa Cinematheque Center Davao sa Palma Hill Street aron masinati ug masuportahan ang mga nagkadiang porma sa lokal nga arte ug kultura. Para sa Manila Davao, ako si Simon Abarsolo. Anaa sa dulan 18,000 ka mga membro o supporters sa LGBTQIA community ang sadya nga mitambong sa Pride Parade sa Duao Davao 2026. Nagpakita og kusog nga suporta ug panaghiusa ang kapin sa 18,000 ka miyembro ug supporters sa LGBTQIA+ community ato sa Pride Parade sa Duao Davao 2026 nga gipahigayon kanatong Hunyo 21 sa Dakbayan sa Davao. Diin mga colorful outfits and costumes ang gibida sa mga partisipante samtang nagmarcha gikan sa Rojas Avenue padulong sa People's Park. Buhay Madayaw, Davaoenyos! Dili na to patugayon pa! Let the Duao Davao Pride Parade begin! Ato sa maong parada, adunay 119 ka grupo ang misalmot sa maong kalihukan. Lagip ang mga rehistrado o dili rehistradong LGBTQIA+ organization, barangay-based groups, komunidad, asosasyon, pribadong asosasyon ug mga individual nga nagsuporta sa komunidad. Ang matag contingent ay tali sa 30 hangtod 150 ka mga partisipante. It is truly heartwarming to see that we are joined by nearly, grabe, 18,000 attendees. Ang daming mga bakla. Yes actually, that's all correct. Lahat ng mga sinasabi nyo, agree talaga ako. Kasi dito sa Davao City, everyone is included. Mapababae, mapalalaki, mapapart ng LGBTQIA+ community. At kung ano ka man, you are visible, you are heard, because all your voices matter. Matod pa ni City Tourism Operations Office Head Willinito Tormes Jr., ilang gidasig karong tuiga ang mas daghang grupo nga moapil ug mapauswag pa ang ilang kasinatian sa parada. Sa katapusan, nahimong malinawon ug hapsay ang tibuok kalihukan ug walay natalang dagkong insidente ato sa pagsaulog sa Pride Parade. Nahimong usa sa mga highlight nga aktibidad sa Duao Davao 2026. Para sa Manila Davao, ako si Simon Abarsolo. Isip kabahin sa selebrasyon sa Duao Davao 2026, gipahigayon ang Duao Davao Walking Tour Chinatown Walk. Usa ka makalingaw ug edukasyonal na walking tour kalabot sa Chinatown sa syudad. Ania ang dugang detalye. Sa
Kapin sa 30 ka mga partisipante ang miapil sa Duo Davao Chinatown Walk. Tara! Sa Davao Chinatown Walking Tour! Gihimo ang maong walking tour aron hatagan ang mga Dabawenyo ug bag-ong kasinatian samtang ginasuportahan ug ginapalig-on ang mga lokal nga negosyo ug mga small and medium enterprises sa syudad. Chinatown because the Chinese migrants to Davao City has had a lot to do with how Davao was developed as a city. So aside from the Japanese that really helped us develop as a premier city, ang ating mga Chinese migrants, malaki rin ang kanilang contribution. That's why we are developing tourism circuits or tourist walks that feature our relationship to the different nationalities that help shape our city. Nagsugod ang walking tour sa Santa Ana Port nga nailhan isip usa sa unang sentro sa patigayon tali sa mga Chinese merchants ug mga Dabawenyo. Gisundan kini sa pag-agi sa Unity Arch ang simbolikong ganghanan sa Chinatown. Mipadayon usab ang grupo sa Kianbi Trading aron may bal-alang bahin sa industriya sa tela ug misalmot sa usa ka 100 pesos shopping challenge sa DSLA. Lakip usab sa itineraryo ang pagbisita sa Farmacia Soyho, Bohol Trading alang sa mga produktong abaka ug lumad nga materyales, mga RTW shops ug ang makasaysayanong NCC City Department Store. So we invite you all, pwede mag-abang mo because we will be having 2 more editions of the Davao Chinatown Walking Tour. Sa June 27, meron tayong morning and afternoon session. So abang-abang sa ating page, yung Duo Davao page, and the Facebook page of the Davao City Tourism Operations Office. Labaw pa sa simpleng walking tour, ang kalihukan nagsilbing paagi aron mas mapalalom ang pagsabot sa kultura ug kasaysayan sa Chinatown ug sa kontribusyon sa mga lokal nga negosyo sa pagtubo sa ekonomiya sa Dakbayan. Para sa Madiu Davao, ako si Lorenz Gloria. Dabawenyos at ang isa pagbalik sa Madayaw, Davao. CSWDO nakighiusa sa selebrasyon sa Filipino Social Workers Day. Second Multi-Sectoral and Security Forum ug Bomb Threat Awareness and Response Forum sa PSSO ipahigayon. VRU nagpasidaan sa kapatanunan bahin sa peligro sa sigarilyo ug vape. City Social Welfare and Development Office nanguna sa paghatod ug pasidungog alang sa mga centenarian sa Davao City. Kini ug uban pang mga balita ug impormasyon sa pagbalik sa Madayaw, Davao. Madayaw! Madayaw, Davao! Mga ate ug kuya, kabalo ba mo? Adunay ordinansa ang City Government of Davao nga i-encourage ang mga Dabawenyos to help and support the campaign of the city to combat terrorism. Mao kini ang culture of security. May nakita, dapat magsalita. Unsa ba ang 4 acts of the culture of security? Volunteer. Voluntaryo mo pailawom sa mga inspeksyon sa mga lugar, sama sa mga checkpoints, entrance sa mga establishments, o sa mga venues sa mga selebrasyon o events aron masiguro nga walay nagabitbit ug mga ginadiling mga butang sama sa IED, armas, hinagiban, droga ug uban pa. Report. Kung ikaw makabantay og mga kadudahang kalihukan sa usa ka individual o grupo lakip na mga unattended baggage, i-report dayon kini sa pinakaduol nga awtoridad o tawag sa 911. I-report ang mga individual o grupo nga nagapang-recruit para manggubot o gapang-recruit para moapil sa mga teroristang grupo sama sa NPA, ISIS-inspired, lakip niini ang Abu Sayyaf, BIFF ug uban pa. Remind, kanunay nga ipahinumdum sa mga higala ug pamilya ang tanang security, safety ug health regulations dinhi sa Davao City. Participate. Ginaauhag ang tanan nga kanunayon ang aktibong suporta sa pagpatuman sa tanang security measures sa eskwelahan, simbahan, komunidad, ingon man sa opisina o trabahoan.
May nakita, dapat magsalita. Kitang tanan adunay responsibilidad ug angay nga mag-igmat sa tanang oras ug panahon. Hinumdumi ang 4 acts of the culture of security: volunteer, report, remind, and participate. 0908-818-4444 Bata, usaba ka kabiktima sa pagpangabuso o pagpangulata. Ate, kuya, doon na ba mo'y kaila nga pinasagdan nga mga bata? I-report tayon kini aron maaksyonan pagpangabuso atong batukan, katungod sa mga bata atong protektahan. Kini nga mga numero atong tawagan: 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4444. Sanglit kadaghanan, nagpuyo sa mga earthquake danger zone. Importante nga hisgutan sa matag pamilya ang mga angay buhaton panahon nga maglinog, kini aron dunay dakong tsansa nga maluwas sa peligro. Sa pagplano, gikinahanglang mag-identify o mag-designate og lugar asa luwas kataguan sama sa lig-on nga furniture o lamesa. Kung makita sa ulahing linog nga natala, ubay-ubay ang nasamdan sa mga natagak nga kisame o ubang butang nga gikan sa taas o nakabitay. Drop, cover, and hold. Kini ang pinakaimportanteng buhaton samtang nagapadulong sa mga giila nga safe places hangtod sa luwas na nga makaabot sa gawas, ilabi na kung miundang na ang pag-uyog. Hinumdumi nga likayan ang pagpaduol sa mga bintana o daghang bildo o samin nga pwedeng mabuak atol sa linog. Pag-andam og flashlight or go bag aron dunay daling mabitbit pagawas panahon sa emerhensiya. Ang go bag dunay unod nga essential items panahon nga gikinahanglan kung mubakwit panahon sa kalamidad. Kung ikaw nakagawas na sa balay o establisimento, pangita og clear spot nga layo sa struktura, poste ug punuan. Kung ikaw nagmaneho og sakyanan dihang naglinog, hunong sa usa ka luwas nga lugar. Kung nahumana ang pag-uyog, expect nga adunay aftershocks. Susiha ang kaugalingon, ang kaubanan, kung unsa ang kahimtang. Susiha ang palibot kung dunay sunog ingon man ang posibleng danyos sa building o panimalay, una mubalik sa sulod. CSWDO nakikiusa sa selebrasyon sa Filipino Social Workers Day. Aniya ang report. Nakikiusa ang lokal nga panggamhanan sa pagsaulog sa Filipino Social Workers Day nga gipangunahan sa City Social Welfare and Development Office kang CSWDO. Mitambong ang sobra 200 ka mga registered social workers ilawom sa CSWDO sa gipahigayong programa sa usa ka dakong hotel dinhi sa Dakbayan. Ang aktibidad usa lamang sa pamaagi sa pag-ila ug pagpasalamat sa ilang walay puas nga serbisyo nga naghatag og paglaom, proteksyon ug suporta sa tanang miyembro sa katilingban. Ug bisan pa sa mga hagit ug kalisdanan, nagpadayon silang mahimong tinubdan sa pag-atiman ug kaabag sa pagbago sa kinabuhi sa mga Pilipino. So kani siya giatagan nato sila og bili para gyud ma-value nato ang ilang importance gyud sa katilingban ug sa city kay isa man ni sa mga responder ang atong mga social workers. Sa maong programa aduna sab gipahigayon nga mga lectures ug workshop kabahin sa ilang responsibilidad isip usa ka social worker. Nahimo sab nga bibo ang programa sa gipahigayong sayaw galaw serbisyo dance challenge. Di ang mga social worker gikan sa residential care facilities, distrito ug uban pa nagpakita sa ilang mga talento. Nasakmit sab sa city poblasyon di ang kampyonato di nakadawat sab sila og mga papremyo. Ang selebrasyon sa Filipino Social Workers Day subay sa Proclamation number 1176 nga gipirmahan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte tuig 2021. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Davao City Inventions and Innovation Expo malampusong gipahigayon sa syudad. Lokal nga panggamhanan sa syudad nagpadayag og dakong suporta alang niini. Dugang detalye atong sayron sa report ni Simon Abarsolo.
Nagtigo mga kapin sa 59 ka mga investors o innovators gikan sa mga nagkadiyang bahin sa rehiyon ug nasod alang sa Davao City Inventions and Innovations Expo 2026 nga gipahigayon gikan Hunyo 19 hangtod 21 sa usa ka mall activity center sa Dakbayan sa Davao. Ang maong kalihukan nagsilbi usab nga plataporma aron mapalig-on ang kolaborasyon tali sa mga investors, innovator ug uban pang mga stakeholders. Sa mensahe ni Mayor Sebastian Duterte, pinaagi ni Consejal Bons Andre Militar yang gipadayag ang paglaom nga mahimong epektibong plataporma ang Expo aron mapalig-on ang panag-uban sa mga lokal nga inventor ug mas mapailang ilang mga imbensyon ngadto sa tibuok Pilipinas. We commend the Davao City Inventions and Innovation Council and your valued partners for organizing this year's Davao Innovators and Inventions Expo 2026, which aims to provide business and development opportunities while showcasing a variety of innovative products and services. Matod pa sa Di Carlo Arcano, ang presidente sa Davao Investors Association, ang DAI 2026 maong unang higayon nga napahigayon pag-usab among expo sulod sa kapin ng 20 ka tuig. Samnang gipasiugdan ni Julieto C. Mejos, ang chairperson sa DIIE 2026, nga maong kalihukan usa ka mahimdanong lakang alang sa mga innovator ug inventors sa rehiyon. Para sa Manila Davao, ako si Simon Abarsolo. Second Multi-Sectoral and Security Forum ug Bomb Threat Awareness and Response Forum sa PSSO gipahigayon. Sayron ta ang dugang detalye sa report ni Potpot Maranyon. Malampuson nga gipahigayon sa Public Safety and Security Office kon PSSO sa Davao City ang Bomb Threat Awareness and Response Forum ug Second Multi-Sectoral and Security Forum nga nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo ug kooperasyon sa nagkalain-laing sektor alang sa kaluwasan sa komunidad. Ang Bomb Threat Awareness and Response Forum gipahigayon isip tubag sa sunod-sunod nga bomb threat messages nga nadawat sa pipila ka mga eskwelahan sa Dakbayan pinaagi sa social messaging platform. Gitutukan sa kalihukan ang hustong maagi sa pagdumala o pagtubag sa maong insidente aron mapanalipdan ang mga estudyante, mga magtutudlo ug mga empleyado sa mga tunghaan. 85 ka mga partisipante gikan sa pili nga mga eskwelahan sa Dakbayan ang mitambong niini. Kauban sab ang representante gikan sa Department of Education. Dapat kabalo ang mga teachers ta unsaon gyud pag-address pag naay bomb threat ang school. So nindot ang lecture ka ato ang seko ng DCPO. Kay at least na ay mga protocols dito nga nunid na gyud nga evacuate nimo ang tao. Pero naa sila dapat isundon. Nga which is according to SICO or EOD na globally accepted na siya nga protocol. Samtang gipahigayon sab sa PSSO ang Second Multi-Sectoral Security Forum nga gitambungan sa 90 ka mga piling business establishments sa Dakbayan. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa partnership tali sa lokal nga panggamhanan, pribadong sektor ug mga stakeholders aron mapalambo ang mga pamaagi sa seguridad ug paghimo og mas lig-on ug mas luwas nga komunidad sa Dakbayan. Pinaagi sa maong kalihukan gipakita sa PSSO ang padayon nga paningkamos sa pag-andam ug pagpalig-on sa kooperasyon batok sa posibleng hulga sa kaluwasan sa katawhan. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Davao City nakigduyog sa selebrasyon sa adlaw natawhan ni Jose Rizal. Aniha ang report. Gisaulog sa Dakbayan sa Davao ay ka-165 nga adlaw natawhan sa atong bayani nga si Jose Rizal ni atong Hunyo 19. Pinaagi sa usa ka simple apan mahinungdanon nga seremonya nga gipahigayon mismo sa Rizal Park. Gisugdan ang mubo nga programa pinaagi sa pag-ampo diin dayong gisundan sa pagkanta sa lupang hinirang ug tayo'y Davaoenyo. Nagpahigayon sabog paghalad og bulak pinaagi sa usa ka wreath laying sa iya mismong monumento nga gipangunahan sa mga department heads ug mga empleyado sa lokal nga panggamhanan. Atol sa maong kalihukan gihatagan og pasidungog ang dakong kontribusyon ni Rizal sa pagpalambo sa nasyonalismo ug pakigbisog alang sa kagawasan sa nasod. Gipasiug daw sab sa mga opisyal sa Dakbayan ang kamahinungdanon sa iyang mga gisulat ug prinsipyo nga nagpadayon sa pagdasig sa mga Pilipino, ilabi na sa kabatan-unan sa paghigugma sa nasod ug pagbarog alang sa kamatuoran ug hustisya. Ang selebrasyon nagsilbing pahinumdum sa tanang Davaoenyo sa mga sakripisyo ug kabili ni Rizal nga nagpadayon sa paggiya sa katawhang Pilipino padulong sa kalinaw, panaghiusa ug kauswagan. Potpot Maranyon, Madeo, Davao.
Nagpadayon ang Vices Regulation Unit kon VRU sa pagpahimang no sa kabatan-unan bahin sa makadaot nga epekto sa sigarilyo o e-cigarettes o vape tungod sa libuan ka makalalasong chemical nga anaa niini. Matud ni VRU focal person ug smoking cessation counselor Jalin Pareha, gipakusgan sa ilang opisina ang information campaign ilabi na alang sa mga nag-edad og 18 hangtod 25 anyos nga kasagarang masakpan nga nagagamit og vape. Vulnerable kayo ato ang mga youth manggod, lalo na uban is wala nakabalo kung unsay naagyod sa sigarilyo or kaning sa mga e-cigarettes and vape products, no, kaning mga tobacco products. So wala sila kabalo. Ang abi nila, ang ilahan lang gina-inhale is tobacco leaves lang. So dili kasi once na pag ma-burn na yung kaning tobacco or kaning mahimo na siya ma-aerosolize na siya, daghan na nga mga poisonous chemicals. So actually naa sa 7,000 poisonous chemicals ang ilahang makuha ng mga produkto. Base sa record sa VRU, mukabat na sa 2008 ka mga nakalapas sa anti-smoking ordinance ang ilang nadakpan gikan Enero hangtod Marso ni tuiga. Bisan pa nga kadaghanan niini adunay edad 20 hangtod 35 anyos na matikdan usab ang pagsaka sa ihap sa mga batanong edad 18 hangtod 25 anyos nga nasakpan nga nagagamit og tobacco products ilabi na ang vape. So naatay smoking cessation services. So sa mga gusto magpatabang, no, nga kaning maglisod og undang, so naatay mga smoking cessation program. So pwede ta mo duol sa Vices Regulation Unit and sa City Health Office. So naatay mga free counseling and free nicotine replacement therapy na pwede makatabang sa inyuhan na mag-undang. Samtang nagpadayon ang klase sa mga eskwelahan, gipahugtad usab sa VRU ang pagmonitor sa mga establishmento duol sa mga tunghaan aron mapugngan ang pagbaligya og sigarilyo ug vape ngadto sa mga minor de edad. Sumala sa Republic Act 9211 ug lokal nga ordinansa sa syudad, gidili ang pagpanigarilyo sa mga minor de edad ug ang pagbaligya sa tobacco products sulod sa 100 meters gikan sa mga eskwelahan. Para sa Maliw Davao, ako si Lawrence Gloria. Laing barangay na usab ang gibisita sa lokal nga panggamhanan atol sa Barangay Serbisyo Caravan. Kung unsang barangay kini atong sayron sa report ni Simon Abarsolo. Walay hunong ang paghatod sa lokal nga panggamhanan sa syudad sa Davao. Diin sa katapusang bulan sa tuig 2026, ubay-ubay na ka mga Davaoenyo ang nakapahimulo sa serbisyong hatod ni ini. Diin usa ang barangay Matina Biao sa Tugbok District ning syudad sa Davao ang gihatdan og mga libreng mga programa ug serbisyo sa mga nagkalain-laing lokal ug nasyonal nga mga ahensya sa gobyerno. Sa maong karavan, misugat ang daghang mga serbisyong gihatod sa mga nagkadaang ahensya sama sa City Treasurer's Office alang sa buot magkuha og sedula, City Health Office alang sa buot magpa-advise mahitungod family planning, Pag-ibig alang sa buot magpamiyembro ug SSS alang sa buot mag-update sa ilang account. Lakip sa mga nitambong sa mga aktibidad, mao kini si Nanay Resurreksyon diid iyang gipaabot ang libreng wheelchair nga gihatag sa iyang amahan gikan sa City Government of Davao. Nangayo mi diri sa barangay, nangayo mi og barangay certification, tapos nagkuan mi katong sa picture ni Papa sa iyahang ID para ipasa sa CSWDO. Ahulaton na lang namo nga mag-claim. Daghan kayong salamat sa City Mayor's Office sa ihatag nga wheelchair para kay Papa karong adlaw. Daghan kayong salamat. Pormal sab kining gitambungan sa mga nagkadaiyang konsehal sa Davao aron sab sa paghatag sa ilang gihandog nga mga pahalipay sama sa mga padula, palibreng mga bugas ug mga grocery packages. Para sa Maliw Davao, ako si Simon Abarsolo. Mga importanteng pahinumdum bahin sa pedestrian lanes o pedestrian crossing sa dakbayan. Sa pedestrian lane o pedestrian crossing, kinahanglang mo preno ug muhunong ang mga sakyanan alang sa si bisan kinsang motabok, ilabi na ang mga bata, estudyante, senior citizens ug mga persons with disability.
Ang driver nga madakpan tungod sa wala pagrespeto sa pedestrian lane, makamulta og dili moubos sa 200 pesos tungod sa violation of pedestrian crossing rules. O posibleng dili ma-renew ang rehistro sa sakyanan. Alang sa mga manabukay, kinahanglan nga alerto ug magmabidan tayon sa dalan sama sa paglikay sa paggamit og cellphone o di baka mga gadgets kung mutabok. Hulata nga muhunong ang sakyanan una mutabok. Importante sab nga mutabok sa mga saktong tabukanan gamit ang pedestrian lanes o overpass. Ug sa mga sakyanan nga maabtan og stop sign sa intersection o traffic light, bawal muhunong sa pedestrian lane. Kinahanglan nga wala nakatamak ang ligid sa pintura sa pedestrian lane. Ang driver nga makasupak niini dunay multa nga 500 pesos tungod sa disobedience to official traffic road or pavement markings. Pwede sab nga maapektuhan ang pag-renew sa rehistro sa sakyanan. Samtang kung ang driver hapit makadisgrasya og manabukay sa pedestrian lane, pwede kining i-charge og reckless driving nga dunay multa nga di moubos sa 1,500 pesos. Pahinumdum sa mga motorista ug sa mga manabukay o mga pedestrian, sundo nato ang mga traffic signs ug balaod trapiko arong malikay sa disgrasya. Ang disiplinadong Dabawenyo mutuman sa balaod trapiko. Nangita ba ka og lugar diin pwede ka makarelax, makaginhawa og preskong hangin, ug makakat-on pagyud og mga pamaagi sa pagtanom? Aniya ang usa ka destinasyon nga angay nimong bisitahon. Atong sayron kung asa kini kauban si Lawrence Igloria. Sa tinguha sa dakbayan sa Davao nga mapalambo ang urban agriculture ug maduso ang masimsog nga panginabuhi, padayon nga giablihan sa City Agriculture's Office ang ilang urban gardening sa Marfori Community Garden alang sa publiko. Ang maong lugar dili lamang usa ka garden kundi usa-usab ka learning site diin makakaton ang mga bisita sa mga teknik sa urban gardening. Atong pagabuhaton karon ang pagtanom gamit ang recyclable nga plastic. So kung tanaw na to rin, naani siya yung mga bangag diri para diha moagi ang tubig kung matubigan siya. Pero diri wala siya kay aron mapundo pa ang tubig diri kutob. No, kay aron mo stay pa ang tubig ilabi na panahon sa tag-init. So mao na ni ang gibutang nato no nga katamnan naanda diri ang garden soil, organic fertilizer ug ang carbonized rice hull. Gitudlo din niya ang epektibong pagtanom sa gulay, prutas ug ubang tanom bisan sa gagmayng espasyo sama sa balkonahe, atop ug mga container gardens. So ang waste nato sa garden tungod kay organic ni siya nga pag-amuma. So safe kaayo po ni siya nga gam-o na to nga fertilizer. So mao nang ibutangan nato og vermiworm aron mahimo siyang vermicompost ug mao na ni siya karon ang resulta. Nindot na kaayo ato pa nang ayagon aron kana siya ma-pure gyud nga vermicast. Gawa sa mga leksyon sa pagtanom, mahimo usab nga makatagamtam ang mga bisita sa malinawon og presko nga palibot. Daghang mga tanom nga ornamental ug grayan ang makita dinhi nga perfect bonding alang sa pamilya, estudyante ug bisan kinsa nga gustong magpa-relax. Diri sa Marfori Garden, no, pwede ta diri makaari aron makarelax, makatuon kay andam ang ato ang mga kaubanan mo tudlo kung kinsa tong interesado nga motuon sa pagtanom, sa pag-harvest o sa pagdumala o pag-atiman sa mga gulay. Usa sa makapadani sa maong garden kay mao ang fruit picking. Ang mga bisita pwede maka-experience sa pagpamuo o fruit picking sa mga gulay o prutas panahon sa team harvest. Kini usa ka makalingaw og educational nga experience ilabi na alang sa mga kabatan-unan nga gustong masayran tiyong giun sa pagtubo o pag-atiman sa mga tanom nga ilang ginakaon matag adlaw. Dapat jud harveston na to ang talong nga dili pa siya gulang. Dapat sa tama siya nga pangidaron kay aron dili gahi ang iyahang liso at the same time ganahan mo mukaon. So ato lang siyang guntingon aron dili siya daot ang iyahang pungango or ang iyaha diri dapitam. Ang atong abot diri nga gulay ato ning gipanghatag ngadto sa
CSWDO nga mga centers aron ang ato ang mga kaigsuunan nga naa diha naga-maintain, nagapuyo, makakaon sila og presko og luwas sa kadaot nga mga gulay. Ilauman sa kagro nga mas daghang dabawenyo ang maingganyo sa pagtanom sa ilang kaugalingong panimalay ug masabtan ang importansya sa agrikultura bisan pa sa urban nga kahimtang sa dakbayan. Pwede lang mo kontak sa atong opisina na atay FB page sa ato ang City Agri Office nga mo message mo kung gusto mo bisita sa ato ang garden. Welcome mo gikan sa Lunes ngadto sa Biyernes alas 8 ngadto sa alas 5 sa hapon. Ikinahanglan lang nato nga magpasabot ta aron maandaman namo ang gusto ninyong patunan kung panahon nga kamo mo bisita sa ato ang garden. Ikalipay namog dako nga kamo among alagaran tungod kay kini para man sa tanang katawhan. Para sa Maniw Davao, ko si Lawrence Igloria. City Social Welfare and Development Office nanguna sa paghatod og pasidungog alang sa mga centenarian sa Davao City. Ang istorya pinaagi ni Potpot Maranyon. Dili ikalimod ang bililhong kontribusyon sa atong mga katiguangan sa paglambo sa katilingban tungod kay dako ang ilang papel sa mga kalampusan o kauswagan nga atong natagamtaman karon. Tungod ni ini, ang lokal nga panggamhanan sa Davao padayon nga nagapatuman og nagkadaiyang mga programa ug serbisyo aron masiguro ang maayong kahimtang, kalinaw ug kalipay sa kinabuhi sa mga senior citizens. Lakip sa mga inisyatibo ni ini ang pasidungog sa mga Dabawenyong nakaabot sa edad nga 100 ka tuig. Pinaagi sa Dabawenyo Centenarian Awarding Program nga gipanguluhan sa CSWDO. First quarter karong tuiga, adunay tulo ka mga centenarian awardee nga mao sila Lola Candelaria Lozares Kilos gikan sa Barangay Tugbok proper, Lola Jovita Hevero Texon sa Barangay Vicente Hizon Sr. ug Lola Maria Cain Cainya sa Barangay 5A ning Dakbayan. Niaging Marso 7, naabot ni Lola Maria ang edad nga 100 ka tuig. Kauban ng iyang mga anak ug apo, ilang gidawat ang plaque of recognition ingon man ang insentibo nga nagkantidad og 100,000 pesos. Personal nga gipaabot kini ni Mayor Sebastian Baste Duterte kauban ang labaw sa CSWDO nga si Julie Dayaday sa ilang panimalay. Nakigimamat og nangumusta sab si Mayor Baste kang Lola Maria ug sa iyang pamilya. Gikan sa City Government of Davao pinaagi sa CSWDO nga ang Davao City aduna tay ordinansa nga paghatag og recognition, pag-honor sa ato ang mga 100 years old na mga Davaoenyos. Samtang mapasalamaton ug malipayon sab si Lola Maria sa insentibo ug pasidungog nga iyang nadawat gikan sa lokal nga panggamhanan. Malipay ko. Salamat Mayor. Sa maong adlaw, nadawat usab ni Lola Jovita Hovero Texon ang susamang pasidungog isip pag-ila sa iyang pag-abot sa edad nga 100 ka tuig. Sa wala pa siya mipuyo pag-usab sa Dakbayan, nagtrabaho si Lola Jovita sa usa ka merchandising company sa Chicago, USA. Samtang ang iyang bana usasab ka profesor sa University of Chicago. Human sa ilang pagretiro, nakadesisyon ang magtiayon nga mobalik na sa Pilipinas ug magpabili na sa Dakbayan. Sa kasamtangan, kauban sab ni Lola Jovita ang iyang pag-umangkon nga gidawat ang pasidungog ug inisitibo gikan sa lokal nga panggamhanan. It has brought joy to Auntie Ning and it's a blessing to reach her age. So we hope that the Lord will bless each and every one of us with good health and protection from harm. Gibutyag sab ni Lola Jovita ang iyang sekreto sa iyang long life. Aduna sab kinitambag alang sa mga kabatan-unan karon. Number 1 is green leafy vegetable. Hindi ko mahilig sa mga squash. Gusto ko dahon. Ang kailangan, iwasan ang mga problema. And that could be done kung mag-isip lang ang mga bata natin na they have so many years to go. Kung agsikasuhin ang buhay, there is beautiful life after working. Gikalipay og gipasalamatan sab ni ini ang iyang nadawat nga pasidungog gikan sa LGU. Maraming salamat. Unexpected. Very pleasant surprise. Thank you.
Si Lola Candelaria Luzares Kilos usasab sa mga centenarian. Matod pa kaniya, dako kini nga kahulugan dili lamang alang kanila kun dili usab sa iyang pamilya. Ilabi na kay usa kini nga pag-ila sa iyang taas nga kinabuhi ug mga kasinatian nga iyang naambit sa komunidad. Kauban ang iyang pamilya, iya sab gidawat ang iyang pasidungog. Ginoo, salamat kayo sa tanan nga nagatabang ka nako. Sa tanan na imong kalihukan nga imong gipakita diha sa matag usa ka kasing-kasing nga matinabangon imo kaning gugma o Dios. Gikan tuig 2022, nakahatag na ang CSWDO sa 116 ka mga centenarian sa Dakbayan. Diinahimo kining posible pinaagi sa City Ordinance No. 0727-21 nga nagtumong sa pag-ila ug paghatag og dungog sa mga centenarian sa Dakbayan sa Davao. Ang pag-abot sa edad nga usa ka gatos ka tuig, usa ka talagsaon nga kalampusan nga dili lamang mapakita sa taas nga kinabuhi, sa daghang kasinatian, sakripisyo ug kaalam nga nahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang pamilya o komunidad. Aron pasidunggan ng maong mga kalampusan, padayon nga ginaila sa Dakbayan ang mga centenarian. Isip pasalamat ug pag-ila sa ilang bililhon nga kontribusyon sa katilingban ug inspirasyon nga ilang ginahatag sa mga bag-ong henerasyon. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Og maugkad ko naglangkob sa Madeo, Davao karong adlaw. At ang ikanunay ang mga balita o impormasyon matag simana live via Facebook page, YouTube o TikTok account sa Madeo, Davao. Be updated sa tanang mahinungdanong impormasyon gikan sa City Government of Davao. I-follow ang Facebook page sa Madeo, Davao. Ingon mas paminaw mo sa 87.5 Davao City Disaster Radio. O before ta man namilit, Robin, no, basig na kay gusto pasalamatan, now is the time. Gusto na ako pasalamatan akong pamilya sa pagtutok karon pag ako ang mama and papa. Bisan dili sila kasabot og design. Hello, mother and father ni Robin. Especially my handler, Kuya MJ Mac, my friends and family, as well as Madeo Davao TV at Hannah, Sir Cyril, for having me today. Okay, I'd also like to thank my sponsors, no? Lux Med Aesthetics and Wellness Clinic for my skin, Lux Beauty Bar for my nails, and of course, gusto po mo i-invite, no? Basing na gusto mag-sponsor or donate na ami sa Making You Dreamers na akong NGO na ami ongoing outreach program, no, for kids sa orphanage diri sa syudad. And we are gonna have our recital karong July 4. So if you want to sponsor or donate anything that would help these kids, please just head on over sa among official Facebook page, Making You Dreamers, or message me sa akong personal account, Hannah Mage Peak Show. Maura to. Robin, wala na? Okay na ta? Okay na ta. Ang to sa sunod nga higayon, ako ang inyong mutya ng Davao 2024 Hannah Mage Peak Show. Og ako si Robin Grace Ridowli, ang inyong patnubay ng Davao 2026. Para sa Madeo, Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiusa, walay sulog na makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw
Pilipino kinaiyahan. Negosyo, turismo, Trabaho, magmalahot tayo. ekonomiya, agrikultura, Infrastruktura palang buon. sa kauswagan, walay dabawenyo nga mabiyaan. Magkahiusa taalang sa progresibong dakbayan. Madayaw